Ang BRICS ay nakakawatak-watak sa harap ng ating mga mata. At lahat ito ay nangyayari dahil sa digmaan sa Iran. Kaninang umaga, nagtapos ang malaking BRICS Summit. At alam niyo ba ang kinalabasan? Wala. Literal na wala. Hindi magkasundo ang mga miyembro kung kokondinahin ba ang Iran o ang agresyon laban dito. Hindi pa kailanman nangyari ang ganito sa kasaysayan ng BRICS. Nung nakaraang taon sa 12 araw na digmaan, naglabas ang BRICS ng nagkakaisang pahayag na kumukondena rito. Ngayon, hati na ang alyansa. Lahat ng ito ay dahil mismong Iran ang napapaputok sa iba pang BRICS member. Paano magkakaroon ng alyansa kung ang mga miyembro ay nagtatangkang patayin ang isa't isa? Tingnan mo ang ulat na ito. Ang summit na natapos kaninang umaga ay ginanap sa New Delhi, India. Naroon ang mga foreign minister ng halos lahat ng bansang BRICS sa summit. Gaya ng inaasahan, pamunahing paksa ang digmaan sa Iran. Hinimok ng Iranian Foreign Minister ang BRICS members na maglabas ng nagkakaisang pahayag na kumukondena sa pag-atake ng US at Israel sa Iran. Inisip ng Iran na hindi ito malaking issue dahil karamihan ay tinitingnan ang BRICS bilang alyansang laban sa US at kanluran. Nagulat ang Iranian Foreign Minister nang sa summit tumayo ang UAE na miyembro ng BRICS at nagsabi ng ganoon. Paano kung imbes kondenahin ang mga pag-atake ng US, kondenahin natin ang mga Iranian dahil sila ang gumagawa ng teroristang pag-atake sa ibang bansa sa Gulpo? At syempre, laban din sa mga sibilyang barko sa kipot ng Hormuz. Isang bagay na di inaasahan ng Iran. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, lumabas ang pahayag ng India bilang host ng summit na para nagsasabing, "Oh guys, hindi tayo magkasundo sa kahit ano." Kaya hindi na lang tayo maglalabas ng unanimous na pahayag. Heto mismo ang mga salita. Iba-iba ang pananaw ng ilang miyembro tungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ipinahayag ng BRICS ang kani-kanilang posisyon at nagbahagi ng iba't ibang pananaw. Ngayon, isang bagay na dapat ding bigyang diin dito ay na ang India sa kanilang pahayag o ang Iran sa kanilang mga pahayag ay hindi talaga binanggit ang UAE ng partikular. Hindi nila diretsong sinabi na UAE ang tumutol. Pero may mga pahiwatig silang binigay para malaman nating UAE ang tinutukoy. Pakinggan ninyo ang galit na pahayag ng Iranian Foreign Minister matapos ang summit. Siguro alam niyo na kung anong bansa ang tinutukoy niya. Sa totoo lang, ang huling pahayag ng pagpupulong ng mga ministro ng BRICS ay hinarang o may ilang bahagi nito na hinarang ng isang miyembro estado na may sarili nitong espesyal na ugnayan sa Israel. At ito ay talagang nakakalungkot. Wala kaming problema sa bansang iyon. Hindi sila ang naging target namin sa kasalukuyang digmaan. Kami lamang. Tinarget ang mga base militar ng Amerika at mga pasilidad militar ng Amerika na sa kasamaang palad ay nasa kanilang teritoryo. Kaya ang tanging dahilan kung bakit nila pinigilan ang huling pahayag ay ang kanilang suporta sa Israel at Estados Unidos sa kanilang agresyon laban sa Iran na talagang nakakalungkot. Sana pagdating ng panahon ng summit, magkaroon sila ng magandang paggunawa na ang Iran ay kapitbahay natin. Kailangan nating magkasama at mamuhay ng maayos. Nabuhay na tayong magkasama ng maraming siglo at kailangan pa rin nating magkasamang mabuhay sa mga darating na siglo. Hindi sila kayang protektahan ng mga Israeli. Hindi rin sila kayang protektahan ng mga Amerikano. Napatunayan yan sa digmaan. Ang mga base militar ng Amerika at ugnayan nila sa Israel ang sanhi ng kawalang seguridad. Imbes na magbigay ng seguridad at proteksyon, naging sanhi pa ito ng kawalang seguridad para sa kanila. Kaya ito ang mga realidad na dapat nilang maunawaan. At sigurado ako na kung susundin nila ang landas ng karunungan, matutuklasan nila na ang Iran ay isang mabuting kapitbahay, mabuting kaalyado, at mabuting katuwang. Ngayon, gusto ng Iran na isipin ng lahat na ang UAE lang ang laban sa Iran sa loob ng BRICS. Pero hindi yon ang totoo. Ilang araw lang ang lumipas. Muling inatake ng Iran ang UAE at maring at hayagang kinundena ng India ang mga pag-ataking iyon. Kahapon,
pumirma ang India at UAE ng isang napakahalagang balangkas ng estratehikong ugnayang pandepensa. Malamang hindi ito magandang balita para sa Iran. Lalo itong nabubukod kahit sa mga alyansang akala nito ay laban sa kanduran at laban sa US. Kapag tiningnan mo ang mga miyembro ng BRICS, talagang mangyayari ito. Pinabilis lang ng digmaan ng Iran ang proseso. Nagsimulang barilin ng Iran ang ibang miyembro ng alyansa tulad ng UAE, Saudi Arabia at Bahrain. Kaya mas madali para sa mga miyembro na magkapuutan. Pero kung titingnan lang natin lahat ng tao na bumubuo sa BRICS, lahat ng bansa na tinanggap ng BRICS, alam mo, hindi talaga ito magiging isang alyansa na magtatagal ng matagal. Sa simula, layunin nito na maging anti-kanduraning alyansa na papalit sa dolyar, posibleng maglabas ng sistemang hindi nakadepende sa dolyar o SWIFT, isang tanluraning serbisyo sa pagpapadala ng pagbabayad. Pero unti-unti, mas marami at mas marami pang miyembrong sumali, tulad ng UAE, tulad ng Saudi Arabia, na malapit talaga sa mga kanduraning bansa, malapit sa Estados Unidos. Hindi sasali ang mga bansang ito sa laban sa kanduran dahil makakaapekto ito sa kanilang posisyon sa mundo. Ang mga bansang Gulpo ay may malalaking kasunduan sa depensa sa Estados Unidos at ilang bansa sa Europa. Hindi nila agad papahinayin ang ugnayan yon dahil lang sa BRICS, na hanggang ngayon puro pahayag lang at wala pang konkretong resulta, maliban sa pagpapakita ng peking perang papel na balakpalitan ng dolyar. Wala pa rin ganong currency hanggang ngayon. Pero ito ang mahalagang bahagi, mga kaibigan. Kahit na nagkakawatak-watak ng BRICS at nag-aaway-away ang mga miyembro nito, hindi ibig sabihin na titigil na ang mga YouTube video tungkol sa BRICS na sinasabing sisirain daw ang Estados Unidos. Sobrang epektibo ng mga video na yon para sa mga gumagawa nito. Kaya sigurado akong magpapatuloy pa ang paggawa ng mga ganung video sa napakatagal na panahon. Pero para sa Iran, hindi puro magandang balita ito. Nagkakawatak-watak ng BRICS at galit sila sa China at sa mga pahayag ni Xi Jinping habang nasa Beijing si Pangulong Trump. Bago natin talakayin ang pahayag, paalala lang na i-like at mag-subscribe sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm at para makapagpatuloy kami sa paggawa ng mga video. Ngayon, tingnan ninyo ang pahayag na ito. Nakikita ba ninyo ang pangalang Business Basics? Iyan ay tagapagsalita ng Ministrong Panlabas ng Iran. At ito ang pahayag na inilabas niya matapos sabihin ni Xi Jinping na nais din ng China na manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Minister, malalantad sa publiko ang mga palihim na nagtaksil. Hindi natuwa ang Iran sa summit ng US at China sa Beijing. At tingin ko, hindi rin ganoon kapositibo ang resulta, tulad ng sinasabi ng ilang media. Sa pananaw ng Iran, negatibo pa rin ito, at tinuring nilang pagtataksil ng China sa kanilang interes. Ganito rin ang sinasabi ni Pangulong Trump kapag tinatalakay ang pagpupulong at mga pinag-usapan nila ni Pangulong Xi. Pakinggan mo. Ibig ko sabihin, kung iisipin mo talaga, kung may problema sila sa Iran, at mas kailangan nilang straight kaysa sa atin, hindi naman natin ito kailangan. Hindi naman natin ito kailangan. Sapat na yon, kaya Ibig ko sabihin, pwede mo namang sabihin, alam mo yun, bakit pa ba tayo? Ginagawa natin to para tulungan ang Israel at tulungan ang Saudi Arabia, pati na rin ang Qatar and UAE and Kuwait and mga bansa, Bahrain. nakakatulong din ito sa China. Sa totoo lang, sinabi ko sa kanya kanina, sabi ko, alam mo, kinutulungan ka namin at tinutulungan ka rin namin sa ibang paraan. Kasi hindi ko iniisip na gusto nila, hindi ko iniisip na gusto ng China na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sabi ko, huwag kang mabaliw, hindi mo kailangan may sandatang nuclear sila. Ano sagot niya? Hindi siya mahilig mag-respond, kalmado siya, hindi niya sasabing maganda ang punto mo, pero pwede rin. Maganda ang punto mo, pumayag siya. Oh, parang ganun na. Sa tingin ko, ayaw niyang magkaroon sila ng sandatang nuclear. Gusto niyang matapos na ito. Pero naging maayos siya tungkol dito, alam mo yun. Hindi siya gumawa ng anumang masama. Nadi-discount sila pagkatapos. Pauwi na siya. Nagpahiwatig din si Trump ng posibleng muling digmaan kontra Iran. Kasi yung mga mungkahi nila sa negosasyon, yung mga panukalang kapayapaan na ipinapadala nila, hindi talaga sapat. Ngayon, dito mahalagang ipunto na may ilang konsesyon na ibinigay ng US. Pero sa usaping nuklear, lalo na sa pagpayaman, hindi pa rin nagbago ang mga kondisyon na itinakda ng Estados Unidos bago ang digmaan. Pero sa kabilang banda, hindi rin nagbago ang mga kondisyon ng Iran. Ayaw nilang isuko ang pagpayaman, ayaw rin nilang isuko ang pinayamang uranium na meron sila na nakabaon sa ilalim ng lupa. Yung dalawang yon, gusto ng Iran na magpatuloy ito hanggat kaya. Makikita ito sa kanilang mga pahayag
Kaya ito ang sabi ni Pangulong Trump. Pakinggan ninyo. Alam kong may tanong kayo sa biyahe sa China pero unahin natin ang Iran. Tinanggihan mo ba ang huling panukala ng Iran o ano na ang estado nito? Tinitingnan ko ito at kapag ayaw ko ang unang pangungusap, tinatapon ko agad. Ano ang unang pangungusap ng kalkulasyon? Hindi ba ito katanggap-tanggap sa kanila? Lubos silang sangayon sa kalusugan at nuclear. At kapag may nuclear na handa, hindi ko na binabasa ang iba pa. 20 taon ay hindi sapat para sa iyo. Hindi lang tayo 20 taon na sapat, kundi ang antas ng garantiya na yon. Dapat totoong 20 taon, hindi lang formalidad na halos mapatay na ako. At wala ng produkto. Kailangan mong kunin lahat. Pero hindi kami nagbibiro ng mahuli kami ng nuclear dust. Parang may masama talagang nangyari. Hindi nila ilalabas. Sabi nila, hindi nila ito marirecover dahil wala silang technology. Sangkot daw sila sa mga uri ng tracker, sabi nila. Ang tanging sinabi nila sa akin ng direkta, sabi nila, ang tanging makakabawi nito ay ang China o ang US gamit lang ang natatanging kagamitan. Sabi nila, tama ka. Reklamo ito tungkol sa proporsyon ng dugo. Kaya gusto ko sana kunin ito at pumayag sila pero binawi rin. Halos umabot na sa isang dimensyon. Mula sa pananaw ng mga Iranian, kailangan talaga nila ng isang kasunduan at kailangan nila ito agad-agad. At may kinalaman nito sa natitirang kapasidad ng imbakan ng Iran at napupuno na agad ang kapasidad na yon dahil sa US. Mahigit isang buwan na ito, kaya dapat itong pamahalaan ng Iran. Nagsimumula na silang magbawas ng produksyon ng langis. Pero posibleng kailangan hindi nilang itigil ito ng tuluyang balang araw. At hindi ito maganda para sa kinabukasan ng industriya ng langis ng Iran dahil mahirap muling paganahin ang oil pump o oil field. Mas mahirap pa ito kapag luma na ang kagamitan at infrastruktura. Ayon kay kalihim ng pananalapis Scott Basan, 2 araw nang nakalipas. Sinabi niya na maraming eksperto ang naniniwala na halos 80% ng imbakan ng Iran ay puno na at ang natitira ay mabilis ding napupuno. Pakinggan ninyo ito. Dumating ngayon sa UAE si Pangulong Trump na kalakalan ang nasa agenda. Matapos ang isang buwang blockade sa Iran, sinabi ni kalihim ng pananalapi Scott Besson na ramdam na nila ang hirap. Walang kargamento nitong 3 araw. Sa tingin namin, puno na ang imbakan nila. Walang barkong lumalabas o pumapasok, kaya hindi nila magamit ang dagat sa pag-imbak ng langis at magsisimula na silang magsara. Narito ang laruang kuha ng satellite ng isla ng Karg, sentrong nag-export ng 70% ng langis ng Iran bago ang digmaan. Sabi ng mga eksperto, 85% ng langis sa imbakan tumaas ng 3% kamakailan. Ngayon, ayon kay Tanker Tracker, isang eksperto sa pagpapadala, hindi pa puno ang storage space ng isla ng Karg. Kung puno na ito, kukunin nila ang pinakamalapit na available na mga tanker at pupunuin ang mga ito. Sa summit sa Beijing, Panggulong Trump at Xi, may mga 12 barkong lumabas sa Strait of Hormuz, kabilang ang mula China. Muling naging marahas ang sitwasyon. Lumubog ang barko ng India na may dalang hayop sa baybayin ng Oman. Di kung may mga hayop sakay ng Shannon, na iligtas ang 14 na tripulante. Naganap ang pag-atake sa barko ng India habang host ito ng BRICS Summit. Isang barko rin ang dinukot ng mga komandong Iranian sa baybayin ng UAE. Ito ang dahilan kay nakasaad sa panukalang ipinadala ng Iran sa US na kailangang alisin ng US ang blockade kung nais nilang magdegosasyon muli. Ayaw ng Iran makipagnegosasyon sa nuclear program na yon. Gusto lang nila ng Memorandum of Understanding. Ibig sabihin kasunduan kung paano makikipagnegosasyon ang US at Iran sa hinaharap. At para pumirma ang Iran sa kasunduang yon, gusto ng Iran na alisin ng US ang blockade para makapagpatuloy sila sa pagbebenta ng kanilang langis. Makakapagpadala sila ng langis at makakakuha ng pera mula rito. Kapalit nito, handa ang Iran buksan ang Strait of Hormuz dahil naniniwala silang iyon na lang ang natitira nilang alas. Pero palit ng palit ang bisa nito araw-araw. Ngayon, syempre, ang Strait of Hormuz ay isang geographical na choke point. Kaya hindi ito isang bagay na basta mo na lang mapapalitan. O baka nga, hindi mo na talaga ito mapalitan kailanman. Pero tiyak na bababa ng pagdepende ng mga bansa sa Gulpo sa kipot na ito para mailuwas ang kanilang langis dahil sa ginawa ng Iran na yung digmaan. At sa katunayan, yan ay isang bagay na nakikita na nating nangyayari ngayon. Gumagawa ngayon ng UAE mang ikalawang oil pipeline na maguugnay sa mga imbakan ng langis ng Emirati sa isang pantalan sa kabila ng Strait of Hormuz. Sa madaling salita,
hindi na kayang atakihin ng Iran ang mga barko dahil may pipeline na ang UAE. At kapag gumagana na rin ang bagong pipeline na ito, babalik sila sa halos 70% ng antas bago ang digmaan pagdating sa pag-export sa mga export ng langis na kanilang isinasagawa. Ngayon, syempre, aabuti ng panahon ang konstruksyong ito. Kaya hindi ito isang bagay na mangyayari agad-agad. Kahit gumagana na ang pipeline na ito, hindi nito mapapalitan ng 100% ang Strait of Hormuz. Pero mababawasan ang pagdepende rito at bababa ang leverage ng Iran. At hindi lang UAE ang gumagawa nito. Ginagamit din ng Saudi Arabia ang pipeline nila para dalhin ng langis mula kabilang dulo ng bansa papuntang Red Sea. Nakikipagkasundo ang Iraq sa Turkey para gumawa ng pipeline na magdadala ng langis mula Iraq papuntang Europa sa pamamagitan ng pipeline na dadaan sa maraming bansa. Kaya gumagawa na ng hakbang ang mga bansa para hindi na sila masyadong umasa sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, nakikita ng Iran ang mga nangyayari at gusto nila ng kasunduan. Gusto nila ito agad-agad. Para maintindihan ang asal ng Iran na yon, kailangan nating balikan kung paano ito napunta sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito nangangahulugang bumalik tayo sa 1979 panahon ng Rebolusyong Islamiko. Sa totoo lang, kailangan nating balikan ang Qajar Dynasty na namuno sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang kanilang mga desisyon ay patuloy na nakaapekto sa Iran hanggang ngayon. At alam mo ba, iyan ang ginagawa namin sa kakalabas lang naming serye ng podcast ngayong araw. Kaya kung ikaw ay interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong tingnan mo ito. Pwede din mo itong panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuorin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.